Ang tunog ng pag-aspas ng malakas na ulan sa mga bintana ng kanyang mansyon ay tila musika sa tainga ni Doña Emilia Miling Legazpi de la Cruz. Hindi iyon musika ng kapayapaan kundi ng kapahamakan. Isang huling bagyo bago matapos ang taon at para kay Emilia ang bawat patak ay nagsasabi ng isang kwento. Isang kwento ng kalungkutan, ng pagkawala at ng isang pag-ibig na nagtapos nang walang paalam. Isang taon na ang lumipas mula nang mawala si Don Mateo, ang kanyang asawa. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang puso, isang sugat na tinangka niyang takpan ng yaman at kapangyarihan. Si Emilia, ang reyna ng isang malaking kumpanya, ay pinagmamasdan ang kaguluhan sa labas. Pero ang tunay na bagyo ay nasa loob niya. Isang bagyo ng mga tanong, ng mga pighati, at ng isang puso na tila bato na. Ma'am, kailangan po kayong lumabas. May problema sa gate, sabi ng kanyang mayordoma na si Aling Nena na may halong pag-aalala sa boses. Nagulat si Emilia. Lumabas? Sa ganitong klasing panahon, hindi niya ugali ang sumunod sa sinuman, lalo na kung ang sitwasyon ay hindi bahagi ng kanyang plano. Pero ang gate, ang napakalaking gate na nagpoprotekta sa kanyang mundo, ay bumagsak. Kailangan niya itong ayusin. Kailangan niyang protektahan ang lahat ng kanyang pag-aari. Kailangan niyang kontrolin ang lahat. Bumaba si Emilia, ang kanyang paanan ay tila hindi gustong humakbang palabas. Ang bawat hakbang ay parang bumabalik sa kanyang nakaraan. Sa panahon na kasama pa niya si Mateo, nang makalabas siya, sinalubong siya ng malakas na ihip ng hangin at malalaking patak ng ulan. Ang kanyang mamahaling damit ay basang-basa. Ang kanyang buhok ay nagulo. Hindi niya pinansin iyon. Ang tanging inaalala niya ay ang sira niyang gate. Sirain niyo ang gate na yan kung kailangan, basta ayusin ka agad, matigas niyang sabi sa kanyang mga tauhan habang pinipilit nilang ayusin ang pinagbagsakan. Lumingon siya, susuriin ang paligid kung may iba pang pinsala. At doon, sa ilalim ng maliit na bubong ng sirang simbahan sa kabilang kalsada, nakita niya sila. Isang matangkad na binatilyo na kayakap sa dalawang sanggol. Basang-basa sila, nanginginig sa ginaw, at halos hindi na makahinga. Ang binatilyo, halos kasing edad ng kanyang pamangkin, ay may matatalim na tingin ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Kinakalong niya ang dalawang napakaliit na sanggol na balot lamang sa manipis na kumot. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi sa ginaw, kundi sa isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kahit sa dilim at sa malakas na ulan, kitang-kita niya ang mga mata ng mga sanggol. Ang mga matang iyon ay tila salamin ng nakaraan, napakakulay ng mga mata. Kayumanggi, parang mga mata ni Mateo. Napahinto siya ang kanyang puso na akala niya ay bato na, ay biglang kumabog ng kakaiba. Hindi, hindi ito posible. Nilapitan niya ang tatlo. Sino kayo? Tanong niya, ang boses ay matigas ngunit may bahid ng pagtataka. Ang binatilyo ay umiling, ang takot ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Wala po kaming matulugan, ma'am. Nagtatago lang po kami sa bagyo. Sagot ni Elias, ang kanyang boses ay nanginginig. Anong pangalan nyo? Ako po si Elias. Ito po sina Liwanag at Diwa. Liwanag at Diwa. Mga pangalan na tila may dalaring liwanag at diwa sa gitna ng kadiliman. Muling tiningnan ni Emilia ang mga mata ng mga sanggol. Ang mga matang iyon ay nagpapakita ng isang misteryo.
isang misteryo na tila konektado sa kanyang yumaong asawa. Sumama kayo sa akin. Walang pag-aalinlangan ang boses niya, hindi niya alam kung bakit, pero may nagtutulak sa kanya. Isang kakaibang pagnanais na alamin ang totoo. Pinagmamasdan ni Elias ang mansyon ni Emilia. Nagulat siya sa laki at sa ganda nito. Pero bakit niya sila sinama? Nagtataka siya. Naglalakad sila sa loob ng malaking mansyon. Ang mga yapak ni Elias ay tila nag-aalangan, habang si Emilia ay tila walang pakiramdam. Nag-alinlangan si Elias na sumunod. Mahigpit ang yakap niya sa dalawang sanggol na tila naghahanap ng kalinga at proteksyon. Alam niyang hindi sila kabilang dito. "Huwag kang matakot," sabi ni Emilia na hindi man lang lumingon. "Wala kang dapat ikatakot sa akin." Dinala niya sila sa isang silid, malinis at malaki. May mga malalaking bintana na kita ang kaguluhan sa labas. "Manatili kayo dito," sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig pa rin. "Magpadala ako ng damit at pagkain." Umalis siya, naiwan si Elias na tila nabigla sa mga pangyayari. Ano ba ang nangyayari? Bakit sila dinala ng babaeng ito sa kanyang mansyon? Tinitigan lang ni Elias ang kanyang dalawang kapatid na nag-umpisa ng magising sa ginaw. Kinakabahan siya, may kinuha siya sa kanyang punit-punit na bulsa. Isang maliit na medalya na may nakaukit na M at L. Ito ang huling alaala niya sa kanyang ina. Nang makabalik si Emilia, may dala na siyang mga malilinis na damit at pagkain. May kasama siyang dalawang kasambahay. "Sino ang ama ng mga batang ito?" tanong niya, diretso sa mata ni Elias. Nag-atubili si Elias. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang totoo. "Kailangan kong malaman," sabi ni Emilia. "Kaya kong tulungan kayo, pero kailangan kong malaman ang totoo." Napabuntong hininga si Elias. "Si Papa Mateo po, siya po ang ama nila." Parang may bumagsak na kidlat sa pandinig ni Emilia. Ang kanyang mundo, na akala niya ay buo na, ay biglang nawasak. Si Mateo, ang kanyang asawa, ang kanyang yumaong asawa, hindi ito totoo. Hindi maaring mangyari ito. "Magsinungaling ka!" sigaw ni Emilia. Ang kanyang boses ay tila nagbabanta. "Hindi totoo ang sinasabi mo." "Totoo po, ma'am," sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Sinabi po ng Nanay Ligaya ko bago siya namatay." Si Ligaya, ang pangalan na tila may dala ring sakit at pagtataksil. Nanlumo si Emilia. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya kay Mateo, ang lahat ng tiwala na ibinigay niya, lahat ay tila nawala. "Gusto kong ipasuri ang DNA ng mga bata," sabi niya. Matigas ang boses, pero halatang nanginginig. Ngayon din, tiningnan ni Elias ang kanyang dalawang kapatid. Ang mga mata ng mga sanggol na tila salamin ng nakaraan ay nagpapakita ng isang bagong pag-asa. Pero sa puso ni Emilia, ang lahat ay gulo. Kung totoo nga ang sinasabi ni Elias, ano ang ibig sabihin nito sa buhay niya? Sa alaala ni Mateo, sa kanyang sarili, hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay may isang bagyo sa kanyang puso at kailangan niyang malaman ang totoo. Ang tunog ng beep mula sa telepono ay tila martilyo sa ulo ni Emilia. Hindi niya kailangan basahin ang resulta. Alam na niya. Ang kanyang kamay na tila may sariling buhay ay dahan-dahang kumuha ng papel mula sa fax machine. Nakasulat doon sa malinaw na letra ang katotohanan na sisira sa kanyang mundo. Positive. Si Liwanag at Diwa, mga anak ni Mateo, mga anak ng kanyang asawa.
Napahawak si Emilia sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanginig. Ang kanyang mundo na binuo niya sa loob ng maraming taon matapos ang pagkawala ni Mateo ay gumuho sa isang iglap. Hindi ito totoo. Hindi maaaring gawin ito ni Mateo. Hindi maaaring lokohin siya ng lalaking minahal niya higit sa lahat. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mainit at masakit ang kanyang huling luha para sa araw na ito. Hindi siya iiyak. Hindi siya magpapatalo sa sakit at galit. Malamig ang kanyang boses nang tawagin niya si Elias. Punta ka dito sa opisina ko, ngayon na. Nang pumasok si Elias, nakita niya ang mukha ni Emilia na tila may tinatagong galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit may bakas ng kalungkutan. Naupo ka, sabi ni Emilia, na itinuro ang silya sa harapan niya. Sabihin mo sa akin ang lahat. Nanginginig si Elias. Alam niya na ito na ang oras. Ang oras para ilabas ang lahat ng sikreto. Ang nanay ligaya ko po, siya po ang nanay nila Liwanag at Diwa. Panimula ni Elias, ang kanyang boses ay halos pabulong. Si Papa Mateo po, dumadalaw po sa amin minsan. Nagbibigay po siya ng pera, ng pagkain. Ilang taon na kayo? Tanong ni Emilia, pinutol ang pagsasalita ni Elias. 15 taon na po ako, ma'am. At kailan mo nalaman na siya ang ama ng mga bata? Nung maliit pa po ako, ma'am. Hindi po sinasabi ng nanay. Pero nung lumalaki na po ako, nakikita ko po si Papa Mateo na dumadalaw. Pero madalang lang po. Bakit hindi niya kayo inalagaan? Tanong ni Emilia. Ang kanyang boses ay halos naghina. Bakit hinayaan niyang maghirap kayo? Niyakap ni Elias ang kanyang sarili, tila giniginaw. Sinabi po ng nanay na may ibang pamilya po si Papa Mateo na hindi po pwedeng malaman ng iba. Kaya po nagtatago kami. Ang bawat salita ni Elias ay tila suntok sa puso ni Emilia. Si Mateo, ang kanyang perpektong asawa, ang kanyang pagmamay-ari. Niloko siya. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan ay tila mga basag na salamin sa kanyang isip. Ang mga pangako, ang mga ngiti, ang mga halik, lahat ba ay kasinungalingan? Kailan namatay ang nanay mo? 1 linggo na po, ma'am. Sa sakit po, wala po kaming pera para ipagamot. Naramdaman ni Emilia ang isang kurot sa kanyang puso. Ang galit niya kay Mateo ay napalitan ng kaunting awa para sa 3 batang ito. Mga biktima sila. Biktima ng kasinungalingan at sikreto ng isang lalaking minahal niya. At kinuha mo ang 2 sanggol? Opo, ma'am. Pangako ko po sa nanay na aalagaan ko sila. Hindi ko po sila iiwan. Tinitigan ni Emilia si Elias, ang kanyang maliit na katawan ay tila pasan ang buong mundo. 15 taong gulang pa lang siya pero may puso ng isang matanda. Nasaan ang puntod ng nanay mo? Wala po, ma'am. Hindi po namin kayang ipalibing. Sa isang bakanteng lote lang po namin siya inilibing. Napakasakit. Napakasakit ng katotohanan. Lumapit si Emilia sa bintana, pinagmamasdan ang kaguluhan sa labas. Pero ang kaguluhan sa kanyang loob ay mas malakas pa. Naiwan si Elias, hindi sigurado kung ano ang mangyayari. Kung itataboy ba sila ng babaeng ito. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Emilia. Bumaba siya sa silid kung saan natutulog ang 3 bata. Tinitigan niya si Liwanag at Diwa na mahimbing na natutulog.
Ang kanilang mga mukha ay tila mga anghel. Ang kanilang mga mata, kahit nakapikit, ay tila sumisigaw ng isang bagay. Sumisigaw ng katotohanan, sumisigaw ng koneksyon. Pinunit ni Emilia ang sulat ng DNA test. Ayaw niyang makita iyon. Naramdaman niya ang isang kakaibang damdamin. Hindi na galit, hindi na sakit, kundi isang uri ng koneksyon. Koneksyon sa mga batang ito, mga bata na bahagi ng buhay ni Mateo. Napansin ni Emilia ang isa sa kanyang mga kasambahay na tila may pagtatago sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang mga bata. Ito si Aling Susing, ang matagal na nilang kasambahay, may kakaiba siyang pakiramdam. Aling Susing, sabi ni Emilia nang mag-isa na sila, may alam ka ba? Nag-atubili si Aling Susing. Ma'am, may narinig po ako dati na may anak po si Sir Mateo sa labas. Nanlamig si Emilia. At bakit hindi mo sinabi sa akin? Natakot po ako, ma'am. Binalaan po ako ni Don Mateo na huwag magsalita. Mas lalong naguluhan si Emilia. Binalaan? Bakit? Sino pa ang nakakaalam? Tanong ni Emilia. Ang pamilya de la Cruz po, ma'am. Lalo na po si Tita Adela. Alam po nila ang lahat. Namilog ang mga mata ni Emilia. Ang pamilya de la Cruz, ang pamilya ng kanyang asawa, alam nila at hinayaan nila itong mangyari. Hinayaan nila si Mateo na magtago ng isang buong pamilya. Nang gabing iyon, ang galit ni Emilia ay hindi na lamang para kay Mateo, kundi para sa buong pamilya de la Cruz. Ang mga taong nagpanggap na nagmamalasakit sa kanya. Miling, dapat maging malakas ka, bulong niya sa sarili. Hindi ka na pwedeng maging mahina. Ilang sandali pa, narinig ni Emilia ang malakas na pagtunog ng kampana ng kanilang mansyon. Malakas at sunod-sunod. Nagmadali si Aling Nena. Ma'am! Ang pamilya de la Cruz po, nandito na sila. Ang puso ni Emilia ay kumabog ng mabilis. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Ito ang simula ng isang bagong labanan. Ang tunog ng yabag ng pamilya de la Cruz ay parang tunog ng mga sundalong papalapit sa isang digmaan. Si Tita Adela de la Cruz, ang nakatatandang kapatid ni Mateo, ang nasa unahan. Ang kanyang muka ay tila nakasulat ang pagkasuklam at galit. Sa kanyang tabi, si Attorney Ramon Mon de la Cruz, isang malayong pinsan at abogado ng pamilya na may matalim na ngiti. Si Emilia ay nanatiling kalmado kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Alam niyang ito na ang oras. Ang oras para harapin ang katotohanan. Miling, ano itong naririnig namin? Bungad ni Tita Adela, ang boses ay matalim at puno ng akusasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitignan ang mga kasambahay na nagmamadaling pumasok sa kusina. Anong naririnig niyo, tita? Tanong ni Emilia. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng takot. Huwag kang magkunwari, Miling, sigaw ni Tita Adela. May mga bata raw dito, mga anak daw ni Mateo. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, tita, ay mayroon akong bagong pamilya, sagot ni Emilia. At doon niya naramdaman ang isang kakaibang lakas. Tumawa si Attorney Ramon, isang tawa na tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalinlangan. Bagong pamilya? Miling, alam mo namang hindi legal ang ganyan. Ang mga batang yan ay mga anak sa labas, mga produkto ng kasalanan. Walang kasalanan ang mga batang ito. Sigaw ni Emilia, ang kanyang boses ay tila kulog. Mga inosente sila, at sila ang dugo at laman ng asawa ko. Asawa mo?
Tumawa si Tita Adela, mas malakas pa. Miling ho, wag mong sabihin na tinatanggap mo ang kahihiyang ito. Ang isang De la Cruz, may anak sa labas? Hindi namin alam ang pag-iral ng babaeng yan. Ligaya ang pangalan niya, sabi ni Emilia. Ang kanyang boses ay tila nagbabanta. Ligaya Fuentes, at alam niyong lahat kung sino siya. Alam niyong lahat ang sikreto ni Mateo. Nagulantang ang lahat. Nagtinginan ang mga kasapi ng pamilya de la Cruz na tila nagtataka kung paano nalaman ni Emilia ang lahat. Miling, ano ba ang sinasabi mo? Tanong ni Attorney Ramon. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Wala kaming alam tungkol dyan. Huwag kayong magkunwari, Attorney Ramon. Sigaw ni Emilia. Narinig ko mula sa aking kasambahay na alam niyo ang lahat, kaya kayo nandito para kunin ang inyong mga bata at ilihim ang lahat. Pinuntahan ni Emilia ang silid kung saan nakatira ang mga bata. Kinuha niya si Liwanag at Diwa. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan. Ang kanilang amoy ay tila nagbibigay ng lakas sa kanya. Narito sila, sabi ni Emilia habang hawak ang mga sanggol. Mga anak ni Mateo, Liwanag at Diwa. Ang mukha ni Tita Adela ay namula sa galit. Iyan ang mga bata, ang mga produkto ng kahiyan. Ibigay mo sila sa amin, Miling. Aayusin namin ang lahat. Ayusin? Anong ayusin, tita? Tanong ni Emilia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Itatago niyo sila? Ikakahiyan niyo sila? Hindi! Hindi ko hahayaan. Miling, alam mo ba ang ginagawa mo? Tanong ni Attorney Ramon, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Kung tatanggapin mo ang mga batang yan, ang reputasyon ng pamilya de la Cruz ay masisira at ang mana ni Mateo. Ang mana ni Mateo ay hindi mahalaga sa akin, sabi ni Emilia na pinutol ang pagsasalita ni Attorney Ramon. Ang mahalaga sa akin ay ang mga batang ito. At ano naman ang tungkol sa binatilyo na kasama nila? Tanong ni Tita Adela. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Elias na nakatayo sa likod ni Emilia, takot na takot. Si Elias ay anak ni Ligaya at siya ay kapatid nila Liwanag at Diwa, sagot ni Emilia. At siya ay kasama sa aking pamilya ngayon. Nagulat ang lahat. Walang nag-akala na gagawin ito ni Emilia. Natatanggapin niya ang lahat. Hindi ito matatanggap, sigaw ni Tita Adela. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi kami papayag. Wala kayong magagawa, tita, sabi ni Emilia. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tinatanggap ko sila. Sila ang mga anak ko. Sila ang pamilya ko. Miling, ito ay isang malaking pagkakamali, sabi ni Attorney Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng banta. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang desisyong ito. Hindi ako natatakot, sabi ni Emilia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Haharapin ko kayo. Haharapin ko ang lahat dahil sila ang pamilya ko. Niyakap ni Emilia si Liwanag at Diwa. Naramdaman niya ang mga kamay ni Elias na dahan-dahang humawak sa kanyang likod. Isang pamilya, isang bagong pamilya. Hindi ito matatapos dito, Miling, sigaw ni Tita Adela habang papalabas sa mansyon. Makikita mo! Ngumiti si Attorney Ramon, isang nangiti na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging masama. Sisiguraduhin kong babalik ka sa iyong pagiging malungkot at wala kang magagawa. Pero sa mga mata ni Emilia, walang takot. Wala nang galit para kay Mateo, kundi isang malaking determinasyon. Ang kanyang puso na akala niya ay bato na ay biglang bumalik sa dati.
bumalik sa pagiging isang tao, isang ina. Ang mansyon ni Emilia na dating tila isang malamig na libingan ay biglang napuno ng ingay. Hindi ingay ng pagdiriwang, kundi ingay ng mga sanggol. Umiiyak si Liwanag, nagugutom si Diwa, at si Elias na tila hindi makapaniwala sa mga nangyayari ay naguguluhan. Si Emilia na dating sanay sa mga papeles at negosyo ay nahihirapan sa pagpapalit ng diaper. Hindi niya alam kung paano hawakan ang mga sanggol. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng panulat at mga kontrata ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. "Ma'am, kailangan niyo pong ganito," sabi ni Aling Nena, ang kanyang mayordoma. Habang tinuturuan siya kung paano patulugin ang mga bata, napakatawa si Emilia. Hindi niya inasahan na mahihirapan siya sa ganito. Naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ba ang pakiramdam ng pagiging ina? "Sige, Aling Nena, salamat," sabi ni Emilia. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa dati, ngunit ang kapayapaan sa loob ng mansyon ay panandalian lang. Ang labas ng mundo ay nag-iingay. Kinabukasan lumabas sa lahat ng pahayagan at balita sa telebisyon ang kwento ni Emilia. Ang bilyonaryong balo nag-ampon ng mga anak sa labas ng kanyang asawa. Emilia de la Cruz, naghahanap ng atensyon gamit ang mga bata. Si Ligaya Fuentes, isang gold digger, ang babaeng sumira sa pamilya de la Cruz. Nakitang umiiyak si Emilia habang binabasa ang mga ito. Ang galit niya sa pamilya de la Cruz ay lalo pang lumaki. "Mga sinungaling," bulong niya sa sarili. "Ginagawa nila ito para saktan ako." Naramdaman ni Emilia ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Elias. "Ma'am, huwag niyo na pong basahin," sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay malungkot. "Hindi po totoo ang sinasabi nila." "Alam ko," sagot ni Emilia, "pero masakit pa rin." Niyakap ni Emilia si Elias. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias ang init ng yakap ng isang ina. Ngunit ang mga salita ng mga tao ay tila lason sa puso ni Elias. Nagsimula siyang magduda. Narinig niya ang mga kasambahay na nagbubulungan. Ginamit lang daw ni Ma'am ang mga bata para sa mana. Kawawa naman si Ligaya. Pinagbentahan daw ang anak niya. Naramdaman ni Elias ang sakit sa kanyang puso. Ang nanay Ligaya niya, hindi siya ganoon. Lalong lumayo si Elias kay Emilia. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salita ng mga tao ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging walang silbi. Isang araw, binigyan ni Emilia si Elias ng bagong cellphone at mga damit. "Para makapag-aral ka na," sabi niya. "Para makapag-contact ka sa akin kung may problema ka." Pero tinanggihan ni Elias ang mga regalo ni Emilia. "Hindi ko po kailangan, Ma'am," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig. "May sarili po akong paraan." Nasaktan si Emilia. Sinubukan niyang lapitan si Elias. Sinubukan niyang kausapin siya. Pero laging umiiwas si Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. "Ano ba ang problema mo, Elias?" tanong ni Emilia. "Bakit ka nagkakaganyan?" "Ayaw ko lang po kayong abalahin, Ma'am," sagot ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. "Hindi ka abala sa akin, Elias," sigaw ni Emilia. "Pamilya kita. Ang mga kapatid mo ay pamilya ko na." Pero hindi nakikinig si Elias. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Takot na iiwanan din sila ni Emilia. Takot na hindi sila seryoso ni Emilia. Isang hapon, habang nag-aalaga si Emilia sa mga bata, dumating ang isang abogado.
Ma'am Emilia de la Cruz, sabi niya, may summons po kayo mula sa korte, mula sa pamilya de la Cruz. Ibinigay ng abogado ang papel kay Emilia. Binasa niya ito, isang petisyon para sa custody ng mga bata at isang petisyon para sa annulment ng kanyang pag-ampon. Ang mga mata ni Emilia ay nanlilisik sa galit. Mga walang hiya, bulong niya sa sarili. Hindi nila ako hahayaan. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Emilia. Ang mga salita ni Attorney Ramon ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang desisyong ito. Naramdaman niya ang isang lamig sa kanyang puso. Nag-iisa siya. Nang gabing iyon, habang umiiyak si Liwanag at Diwa sa kanilang silid, narinig ni Elias ang pag-uusap ng isa sa mga kasambahay at ng isang reporter sa telepono. Ginamit lang daw ni Ma'am Emilia ang mga bata para sa mana. Kawawa naman si Ligaya, pinagbentahan ang anak niya. Nahinto si Elias. Ang kanyang puso ay tila nabasag. Totoo nga ba, ginamit lang ba sila ni Emilia? Para sa pera, niyakap ni Elias ang kanyang dalawang kapatid. Naguguluhan siya, natatakot. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Pero may isang bagay siyang alam. Hindi niya hahayaang saktan ang kanyang mga kapatid. Dahan-dahang lumabas si Elias mula sa silid ng mga bata. Hawak ang Liwanag at Diwa na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga paa ay nag-aatubili, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Naglakad siya palabas ng mansyon, naghahanap ng ibang lugar, isang lugar kung saan sila magiging ligtas. Sa ilalim ng malakas na ulan, si Elias kasama ang kanyang dalawang kapatid ay umalis. Hindi! Hindi ito totoo! Sigaw ni Emilia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis siyang tumakbo papunta sa silid ng mga bata. Blanko ang espasyo. Ang duyan ni Liwanag ay walang laman. Ang kuna ni Diwa ay bakante. Ang maliit na kutsyon ni Elias sa sahig ay nakatiklop na, tila walang bakas na may nanirahan doon. Para siyang sinaksak sa dibdib. Ang sakit ay mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil ni Mateo. Ito ay takot. Takot na mawala ang mga batang nagsisimulang punan ang kanyang walang laman na mundo. Elias, Liwanag, Diwa. Paulit-ulit niyang sigaw, ang kanyang boses ay pasag. Nena! Nena, nasaan sila? Nataranta si Aling Nena. Hindi ko po alam, ma'am. Hindi ko po sila nakita. Nagsimulang maghalo ang galit at desperasyon sa puso ni Emilia. Hanapin sila! Hanapin niyo silang lahat! Ngayon na! Lahat ng tauhan, lahat ng gwardya, lahat ng driver, lumabas at hanapin sila. Kahit saang sulok ng Maynila, hanapin niyo. Ang kanyang utos ay malakas, puno ng kapangyarihan na matagal nang natutulog. Ito ay hindi utos ng isang CEO, kundi ng isang ina. Samantala, sa isang malayong sulok ng Maynila, sa isang lugar na tila nakalimutan na ng mundo, naglalakad si Elias sa gitna ng malakas na ulan. Kinakalong niya si Liwanag at Diwa na halos hindi na magising sa ginaw. Ang kanilang mga mukha ay namumutla, ang kanilang mga labi ay nanginginig. Kaya natin to, Nage. Bulong ni Elias, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kaya natin to. Dinala niya ang kanyang mga kapatid sa isang lumang bahay. Isang bahay na dati nilang tinirhan. Isang bahay na halos gumuho na. Dito muna tayo, sabi ni Elias. Habang inilalapag ang mga bata sa isang basang-basang karton. Magiging ligtas tayo dito.
pero hindi sila ligtas. Ang ginaw ay lumalaganap, ang gutom ay nananahan, umiyak si liwanag, nagising si diwa at sumunod na rin sa pag-iyak. Shh! Huwag kayong umiyak, sabi ni Elias, habatiya habang pilit silang pinatutulog. Darating ang nanay, pero alam ni Elias na nawala na ang nanay ligaya niya. At sa pagkakataong ito, wala ring Emilia. Naramdaman niya ang desperasyon, ang pagod, ang takot. Gabi na, ang ulan ay hindi pa rin tumitigil. Si Emilia kasama ang kanyang mga tauhan ay patuloy sa paghahanap sa bawat kanto, sa bawat eskinita, sa bawat kalsada. May nakakita ba sa kanila? Tanong ni Emilia. Ang kanyang boses ay tila may sakit. Wala po ma'am, sagot ng kanyang tauhan. Patuloy kayong maghanap, utos ni Emilia. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila nakikita. Nagsimulang gumuho ang pag-asa ni Emilia. Ang kanyang isip ay napupuno ng masasamang imahe. Nagsimulang gumuho ang kanyang pagiging matigas. Mateo, bulong niya sa sarili, ang kanyang luha ay hindi na niya kayang pigilan. Nasaan sila? Isang oras pa ang lumipas nang makita ni Emilia ang isang ilaw sa isang lumang bahay sa isang liblib na lugar. Tingnan niyo doon, utos niya. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong lakas. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nang makapasok siya sa lumang bahay, nakita niya sila. Si Elias nakayakap sa dalawang sanggol, nanginginig sa ginaw, halos walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagod at gutom. Elias! Sigaw ni Emilia, ang kanyang boses ay puno ng takot. Nagulat si Elias. Nang makita niya si Emilia, ang kanyang mga mata ay tila nagpakita ng pag-asa, pero may bahid pa rin ng pagdududa. Bakit ka umalis? Tanong ni Emilia, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Bakit mo kami iniwan? Ayaw ko po kayong abalahin, sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ayaw ko pong maging pabigat. Lumapit si Emilia kay Elias. Niyakap niya silang tatlo. Mahigpit, walang salita. Hindi ka pabigat, Elias, bulong ni Emilia. Hindi kayo pabigat sa akin. Kailangan ko kayo. Naramdaman ni Elias ang init ng yakap ni Emilia. Ang init na matagal na niyang hinahanap. Ang init ng isang ina. Hindi siya nakapagpigil. Umiyak siya ng malakas. Niyakap din niya si Emilia. Nang gabing iyon, dinala ni Emilia ang tatlong bata pabalik sa mansyon. Naramdaman niya ang kaligayahan. Ngunit may isang bagay na nagpaalala sa kanya. Elias, tanong ni Emilia, meron bang sinasabi ang nanay ligaya mo tungkol sa isang silid o isang lugar na madalas puntahan ni Papa Mateo? Opo, ma'am, sagot ni Elias. Mayroon daw po siyang isang secret room. Doon daw po siya sumusulat. Nagulat si Emilia. Isang secret room? Ni hindi niya alam na may ganoon si Mateo. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. May kakaiba siyang pakiramdam. Alam mo ba kung nasaan? Tanong ni Emilia. Sa lumang library po sa likod ng bahay, sagot ni Elias. Pero nakakandado po iyon. Agad na tumayo si Emilia. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob ng silid na iyon. Ang kanyang intuisyon ay nagsasabi sa kanya na doon niya matutuklasan ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang lumang library sa likod ng mansyon ni Emilia ay matagal nang nakalimutan. Makapal na alikabok ang bumabalot sa mga libro at kasangkapan.
parang isang kapsula ng panahon. Daang tadam tinamay nam na nagtatago ng mga lihim. Naghahanap si Emilia ng susi, ngunit walang susi. Paano ito nabuksan ni Mateo? Tanong ni Emilia kay Elias. Sabi po ni nanay, meron daw pong nakatagong susian sa likod ng isang libro. Sagot ni Elias. Na tila naguguluhan din, sinimula ni Emilia ang paghahanap. Sa bawat libro, sa bawat estante, hanggang sa makita niya ang isang lumang libro na may kakaibang pakiramdam. Ang pamagat, ang lihim ng buhay. Sa likod ng librong yon, isang maliit na susi ang nakakabit. Kinabahan si Emilia. Ano kaya ang nasa loob? Dahan-dahan niyang inikot ang susi. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Napasok sila sa isang silid na tila hindi bahagi ng mansyon. Isang maliit na silid, simple, ngunit may init. May isang lumang lamesa, isang upuan, at isang bookshelf na puno ng mga lumang libro. Sa ibabaw ng lamesa may isang kahon. Isang kahon na tila matagal nang nakatago. Ang puso ni Emilia ay kumabog ng mabilis. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Takot, pag-asa, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob may isang lumang notebook. Isang diary. Diary ni Mateo. Nanginig ang mga kamay ni Emilia habang kinukuha ang notebook. Ang kanyang asawa, ang kanyang Mateo, binuksan niya ang diary. Ang unang pahina ay may petsa, mahigit 15 taon na ang nakakaraan. Minamahal kong ligaya. Basahin ni Emilia, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito, pero alam kong ikaw ang babaeng minamahal ko. Napatigil si Emilia. Hindi, hindi ito totoo. Patuloy siyang nagbasa. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng isang kwento. Ang kwento ng pagmamahalan ni Mateo at Ligaya. Ang kwento ng kanilang mga pangarap. Ang kwento ng kanilang pagtatago. Ang kwento ng takot ni Mateo. Takot sa kanyang pamilya. Takot na masira ang kanilang pangalan. Takot na mawala ang kanyang mana. Pinipilit ako ng pamilya ko na huwag kang makita. Isinulat ni Mateo. Pinipilit nila akong iwanan ka. Pero hindi ko kaya, Ligaya. Mahal na mahal kita at mahal na mahal ko ang mga anak natin. Nagsimulang umagos ang luha sa mga mata ni Emilia. Hindi na ito galit, kundi sakit. Sakit para kay Mateo. Sakit para kay Ligaya. Sakit para sa kanilang lahat. Nahanap din niya ang mga larawan. Mga larawan ni Ligaya na may hawak na maliit na sanggol. Mga larawan ni Liwanag at Diwa nang sila ay maliit pa. At mayroon ding mga liham na isinulat ni Mateo para kay Ligaya na hindi na niya naipadala. Ang huling liham ay nakasulat sa huling pahina ng diary. Ligaya, patawarin mo ako. Hindi ko kayang gawin ito sa iyo. Plano kong ilabas ang lahat ng sikreto. Plano kong ipaglaban kayo. Hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Gusto kong maging ama sa ating mga anak. Ngunit, alam kong hindi na ako magtatagal. Napatigil si Emilia sa pagbasa. Ang kanyang puso ay tila nabasag. Ang biglaang pagkamatay ni Mateo, ito ba ang dahilan? Ang stress? Ang guilt? Ang takot? Ang Mateo na minahal niya ay hindi isang traidor. Siya ay isang biktima. Biktima ng sarili niyang pamilya. Niyakap ni Emilia ang diary. Ang galit niya sa kanyang asawa ay nawala, napalitan ng pag-unawa at pagpapatawad. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat, si Elias. Ma'am, ano po yan?
Tanong ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi makapagsalita si Emilia. Ibinigay niya ang diary kay Elias. Nagsimulang basahin ni Elias ang diary. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa bawat salita. Si Papa Mateo, bulong ni Elias. Minahal niya kami. Tumango si Emilia. Oo, Elias, minahal niya kayo. Niyakap ni Elias ang kanyang dalawang kapatid na mahimbing na natutulog sa kandungan ni Emilia. Kailangan nating ipaglaban ang mga ito, sabi ni Emilia. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang mga anak ni Mateo ay hindi dapat itago. Hindi sila dapat ikahiya. Kinabukasan, lumabas si Emilia sa lahat ng balita. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Elias at ang dalawang sanggol. Sa harap ng maraming kamera at mga reporter, si Emilia ay nagbigay ng isang pahayag. Ako po si Doña Emilia Legazpi de la Cruz. Panimula niya, ang kanyang boses ay malakas at matatag. At ngayon, sasabihin ko sa inyo ang buong katotohanan. Ipinakita niya ang diary ni Mateo. Ipinakita niya ang mga larawan. Ipinakita niya ang mga liham. Ang aking asawa, si Mateo de la Cruz, ay minahal ang mga batang ito, sabi ni Emilia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pero pinilit siya ng kanyang pamilya na itago ang katotohanan. Nagulat ang lahat. Ang pamilya de la Cruz ay nabigla. Hindi ko hahayaang mangyari ito, sabi ni Emilia. Lalabanan ko kayo. Lalabanan ko ang lahat. Dahil sila ang pamilya ko at ipaglalaban ko ang karapatan nila. Naramdaman ni Emilia ang bigat ng diary sa kanyang mga kamay. Ito ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang armas. Isang armas na magpapabago sa lahat. Tiningnan niya ang mga mata ni Elias. Ang mga mata na ngayon ay puno ng pag-asa. Isang ngiti ang lumabas sa labi ni Emilia. Ngiti ng isang ina. Ngiti ng isang mandirigma. Ang mansyon ni Emilia ay naging command center. Ang bawat sulok ay puno ng mga abogado, investigador at mga papeles. Ang kanyang buhay na dati ay tahimik at kontrolado ay naging isang buong giyera. Ang pahayag ni Emilia sa media ay naging bombang sumabog sa mundo ng mga mayayaman. Ang pamilya de la Cruz ay naging sentro ng kontrobersya. Ang kanilang pangalan na matagal nang pinoprotektahan ay nayurakan. Si Tita Adela at Attorney Ramon ay galit na galit. Hindi nila inaasahan na gagawin ito ni Emilia. Paano niya nalaman ang lahat? Sigaw ni Tita Adela sa kanyang abogado. Sino ang nag-leak ng impormasyon? Mayroong nagtatago ng sikreto, Tita Adela, sagot ni Attorney Ramon. Pero hindi natin sila hahayaan. Ang unang pagdinig sa korte ay puno ng tensyon. Si Emilia, kasama ang kanyang abogado, ay pumasok na may matatag na puso. Sa kabilang banda, si Tita Adela at Attorney Ramon ay mayabang na naglakad, tila sila ang nanalo. Ipinapasa ko ang diary ni Don Mateo de la Cruz bilang ebidensya, Your Honor, sabi ng abogado ni Emilia. Ang diary na ito ay nagpapatunay na minahal niya si Ligaya Fuentes at ang kanilang mga anak at pinilit siya ng kanyang pamilya na itago ang katotohanan. Ipinasa ang diary sa hukom. Ang mga mata ni Tita Adela at Attorney Ramon ay nanlilisik sa galit. Protesta, Your Honor, sigaw ni Attorney Ramon. Ang diary na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Ito ay gawa-gawa lamang ni Emilia de la Cruz para makuha ang mana ni Don Mateo. Ang diary ay isinulat bago pa mamatay si Don Mateo, Your Honor, sagot ng abogado ni Emilia.
At mayroon din kaming testigo. Pumasok si Elias. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Elias Madrigal, ikaw ba ay sumusumpa na sasabihin mo ang buong katotohanan? Tanong ng hukom. Opo, Your Honor, sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikinuwento ni Elias ang lahat, ang kanyang buhay kasama ang kanyang nanay Ligaya, ang mga lihim na pagdalaw ni Papa Mateo, ang kanilang kahirapan, ang kanyang pangako sa kanyang ina. Sinabi po ng nanay ko na mahal po kami ni Papa Mateo. Sabi ni Elias, ang kanyang luha ay nagsimulang umagos, pero pinilit po siya ng kanyang pamilya na iwan kami. Natakot po siya, kaya po nagtago kami. Ang mga salita ni Elias ay umalingaw-ngaw sa korte. Ang mga taong naroroon ay naaantig sa kanyang kwento, ngunit hindi si Attorney Ramon. Protesta, Your Honor, sigaw ni Attorney Ramon. Ang batang ito ay sinungaling. Sinasabi lang niya ang mga bagay na itinuro sa kanya ni Emilia de la Cruz para makuha ang mana. Hindi po totoo yan! Sigaw ni Elias, ang kanyang boses ay lumakas. Hindi po kami pinagagamit ni Ma'am Emilia. Mahal po niya kami. Ngunit ang mga salita ni Attorney Ramon ay tila lason. Sinimulan niyang tanungin si Elias tungkol sa kanyang pagkabata, tungkol sa kahirapan nila, tungkol sa mga pagkain na binibigay ni Mateo. Hindi ba't nagkaroon kayo ng pamilya, Attorney Ramon? Tanong ni Emilia. Bakit niyo dinadamay ang isang bata sa ganitong uri ng labanan? Ngumiti si Attorney Ramon. Isang ngiti na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging masama. Dahil ang katotohanan ay masakit, Emilia, at ang katotohanan ay hindi kayo bahagi ng pamilya de la Cruz at hindi kailanman magiging. At doon nagkaroon ng malaking twist. Your Honor, mayroon po akong isang testigo. Sabi ni Attorney Ramon, ang kanyang boses ay puno ng pagtagumpay. Pumasok ang isang matandang babae. Siya si Aling Pining, isang dating kapitbahay ni Ligaya. Sumusumpa ka ba na sasabihin mo ang buong katotohanan, Aling Pining? Tanong ng hukom. Opo, Your Honor, sagot ni Aling Pining, ang kanyang mga mata ay tila takot. Aling Pining, may alam ka ba tungkol kay Ligaya Fuentes at Don Mateo de la Cruz? Tanong ni Attorney Ramon. Opo, Attorney, sagot ni Aling Pining. Pinagbebentahan po ni Ligaya ang mga anak niya. Pinagagamit po niya si Mateo para sa pera at siya po ay isang masamang ina. Nagulat ang lahat, lalo na si Emilia at Elias. Hindi totoo yan, sigaw ni Elias. Hindi po ganoon ang nanay ko. Tahimik, sigaw ng hukom. Tiningnan ni Elias si Aling Pining. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Aling Pining, may nakita ka ba na nagbibigay ng pera si Ligaya kay Mateo? Tanong ni Attorney Ramon. Opo, Attorney, sagot ni Aling Pining. May nakita po akong pera sa bahay ni Ligaya. Marami po. At madalas po siyang magyabang na mayaman ang tatay ng mga anak niya. Gumuho ang mundo ni Elias. Ang nanay Ligaya niya, hindi siya ganoon. Gumuho rin ang mundo ni Emilia. Ang lahat ng pinaglalaban niya, lahat ng pinaniniwalaan niya. Your Honor, ang aking kliyente ay may karapatan sa mga bata, sabi ni Attorney Ramon. Ang mga bata ay hindi dapat lumaki sa isang kapaligiran na puno ng kasinungalingan at lalong hindi sila dapat mapunta sa isang babae na ginagamit lang ang mga ito para sa mana. Nagkaroon ng bulungan sa korte. Ang mga tao ay naguguluhan. Sa tingin ko,
Sapat na ang ebidensya, sabi ng hukom. Ipapasa ko ang desisyon sa susunod na pagdinig. Lumabas si Emilia sa korte. Ang kanyang muka ay tila walang buhay. Si Elias ay umiiyak. Hindi po totoo ang sinasabi niya, sabi ni Elias habang umiiyak. Hindi po ganoon ang nanay ko. Alam ko, Elias, sagot ni Emilia, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko. Niyakap niya si Elias, ngunit ang kanyang puso ay puno ng sakit, ang lahat ng kanyang pinaglalaban. Ang lahat ng kanyang pag-asa, lahat ay tila nawala. Naramdaman niya ang isang lamig sa kanyang puso. Ang lahat ay tila nawala. Ang mansyon ni Emilia ay tahimik, napakatahimik. Ang dating puno ng tawanan at ingay ng mga bata ay naging isang malamig na kaharian. Nakatungkod si Emilia sa kanyang silid, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkadismaya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pagmamahal ay tila nawala sa isang iglap. Ang mga salita ni Aling Pining ay umalingaw sa kanyang isip, tila isang sumpa. Masamang ina si Ligaya, pinagbebentahan ang anak. Ginamit si Mateo para sa pera. Hindi. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi totoo. Pero ang ebidensya. Ang pag-amin ni Aling Pining, ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng kanyang abogado. Lahat ay tila nagsasabi na talo na siya. Naramdaman ni Emilia ang isang kurot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng mga luha na nagsisimulang umagos sa kanyang pisngi. Ilang oras pa ang lumipas. Narinig ni Emilia ang katok sa kanyang pinto. Ma'am, si Elias po. Sabi ni Aling Nena. Ayaw niyang makita si Elias. Ayaw niyang makita ang kanyang mga anak. Ayaw niyang makita ang mga mukha na magpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo. Pabayaan mo siya, sabi ni Emilia. Ang kanyang boses ay puno ng pighati, ngunit nagpumilit si Elias. Ma'am, kausapin niyo naman po ako. Sa huli, bumukas ang pinto. Nakita ni Elias si Emilia na nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay namumula. Lumapit si Elias kay Emilia. May hawak siyang maliit na kahon. Ma'am, huwag po kayong sumuko, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi po totoo ang sinabi ni Aling Pining. Hindi po ganoon ang nanay ko. Pero Elias, ang ebidensya, mayroon po akong ipapakita sa inyo, ma'am. Ito saya, ma'am, sabi ni Elias habang binubuksan ang kahon. Sa loob ng kahon, mayroong isang lumang libro, isang sketchbook, at isang nakatiklop na papel. Ano ito? Tanong ni Emilia, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito po ang huling liham na isinulat ng nanay ko, sagot ni Elias. Habang ibinibigay ang liham kay Emilia, hindi ko po ito nabasa. Nakatago po ito sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha ni Emilia ang liham. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Minamahal kong Elias, liwanag at diwa, patawarin niyo ako. Alam kong mahihirapan kayo, pero kailangan kong umalis. Hindi ko na kaya. Ang mga banta ng pamilya de la Cruz ay sumisira sa akin. Pinipilit nila akong iwanan kayo. Pinipilit nila akong sabihin na ayaw ko kayo. Pero hindi totoo iyan, mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Ang tanging dahilan kung bakit ako nagtago ay para protektahan kayo. Si Mateo, minahal niya kayo, pero pinilit din siya. Mayroon siyang tinatagong notebook. Hanapin niyo iyon.
Doon niyo malalaman ang lahat. Huwag kayong susuko, mga anak ko. Ipaglaban niyo ang karapatan niyo. Ipaglaban niyo ang pagmamahal, dahil ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa lahat ng kasinungalingan. Mahal na mahal ko kayo. Nanay Ligaya. Naiyak si Emilia, hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pag-asa. Ang mga banta, bulong niya. Ang pamilya de la Cruz, ginagawa nila ito hindi lang kay Mateo, pati rin kay Ligaya. At tingnan niyo po ito, ma'am, sabi ni Elias, habang binubuksan ang sketchbook. Sa loob, mayroong mga drawing ni Ligaya, mga drawing ng mga bata, at sa huling pahina, mayroong isang drawing ng isang maliit na bahay, at sa likod nito mayroong mga numero na tila mga telepono. Ito po ang mga nakita ko sa kanyang lumang journal, sabi ni Elias, mga contact number ng mga nakakakita sa mga banta. Ayaw po niya kasi na may mangyari sa amin. Ang mga numero ay hindi lamang mga telepono. Ito ay mga contact number ng mga taong nakakita sa mga pagbabanta ng pamilya de la Cruz kay Ligaya. Mga taong nakakaalam ng katotohanan. Elias, ito ang magliligtas sa atin, sabi ni Emilia, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Biglang bumalik ang lakas ni Emilia. Hindi na siya isang babaeng talunan. Siya ay isang mandirigma. Tawagan mo ang abogado ko, sabi ni Emilia. Ngayon na. Kailangan natin siyang kausapin. Kailangan nating ayusin ang lahat. Niyakap ni Emilia si Elias. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga puso. Hindi tayo susuko, Elias, sabi ni Emilia. Hindi tayo susuko dahil sila ang pamilya natin at ipaglalaban natin sila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Kinabukasan, babalik sila sa korte. Babalik sila para sa huling labanan. Ang simoy ng hangin sa labas ng bulwagan ng korte ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon. Alam ni Emilia na ito ang araw na magtatapos ang lahat. Ang araw kung kailan magwawakas ang digmaan. O magsisimula ang isang bagong sakit. Pumasok si Emilia sa korte kasama ang kanyang abogado at si Elias. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay matatag. Sa kanyang mga bisig mahimbing na natutulog si liwanag at diwa, na tila walang kamalay-malay sa bigat ng laban na kanilang kinakaharap. Sa kabilang banda, si Tita Adela at Attorney Ramon ay nakaupo sa kanilang pwesto, puno ng kumpiyansa. Akala nila tapos na ang laro. Simulan ang pagdinig. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Your Honor, nais po naming ipakita ang isang bagong ebidensya, sabi ng abogado ni Emilia. Isang liham na isinulat ni Ligaya Fuentes bago siya pumanaw, at isang sketchbook na may mga contact number ng mga nakasaksi sa pagbabanta ng pamilya de la Cruz. Nagulat ang lahat, lalong-lalo na si Tita Adela at Attorney Ramon. Ang kanilang mga muka ay namutla. Ipinasa ang liham at sketchbook sa hukom. Binasa niya ito ng buong pag-iingat. Ang mga mata ni Attorney Ramon ay nanlilisik sa galit. Protesta, Your Honor, ang mga ebidensya na ito ay gawa-gawa lamang, maling impormasyon. Ang ebidensya ay magkakasama, attorney, sagot ng hukom. At ang mga testimonya ng mga saksi ay malinaw, kailangan nating suriin ito. Tawagin po natin ang mga bagong testigo, sabi ng abogado ni Emilia. Sunod-sunod na pumasok ang mga testigo, mga dating kapitbahay ni Ligaya, mga taong nakakita sa mga pagdalaw ni Mateo at ang mga lihim na pagbabanta
ng mga tauhan ng pamilya de la Cruz. Ang bawat testimonya ay tila suntok sa pamilya de la Cruz. Ibinunyag nila ang lahat, ang mga banta, ang mga pilitan, ang lahat ng kasinungalingan. Nagpilit si Tita Adela na depensahan ang kanyang sarili. Sinungaling sila, binayaran lang sila ni Emilia para magsalita. Ang mga ebidensya at testimonya ay nagpapatunay na sinubukan niyo pong itago ang katotohanan, Tita Adela. Sabi ng abogado ni Emilia, at ginamit niyo ang inyong kapangyarihan para saktan ang isang inosenteng pamilya. At ngayon, Your Honor, nais po naming marinig ang huling testimonya, sabi ng abogado ni Emilia. Ang testimonya ng isang batang lumaki sa gitna ng kasinungalingan at pagtatago, si Elias Madrigal. Tumayo si Elias, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Hindi po totoo ang sinabi ni Aling Pining, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Hindi po ganoon ang nanay ko. Mahal na mahal po niya kami. At ginawa po niya ang lahat para protektahan kami. Ikinuwento ni Elias ang lahat, ang kanyang mga alaala kay Nanay Ligaya, ang kanyang mga pangarap para sa kanyang mga kapatid, ang kanyang pagmamahal. Ang nanay ko po ay namatay sa sakit at sa kalungkutan. Sabi ni Elias, ang kanyang luha ay umagos. Dahil po sa mga bago sa kanya, dahil po sa pagtatago, at dahil po sa mga banta niyo. Tiningnan ni Elias si Tita Adela at Attorney Ramon. Ang nanay ko po at si Papa Mateo ay nagmamahalan at ang mga kapatid ko po ay bunga ng pagmamahal. Hindi po sila bunga ng kahihiyan. Nagsimulang umiyak si Tita Adela. Hindi sa kalungkutan, kundi sa galit. Si Attorney Ramon ay walang masabi. Ang kanyang mga plano ay gumuho. Your Honor, sabi ni Elias, ang gusto ko lang po ay magkaroon ng pamilya. Isang pamilya na magmamahal sa amin, isang pamilya na hindi kami ikahihiya. Tiningnan ng hukom si Emilia, pagkatapos ay si Elias, Liwanag at Diwa. Sa loob ng korte na ito, nakita natin ang dalawang panig ng isang kwento, sabi ng hukom. Ang isang panig ay puno ng kasinungalingan, panlilinlang at pagtatago, at ang isa ay puno ng pagmamahal, katotohanan at sakripisyo. Ang korte na ito ay naniniwala na ang mga ebidensya at testimonya ay malinaw, sabi ng hukom. Ang pamilya de la Cruz sa pangunguna ni Adela de la Cruz ay sinubukang itago ang katotohanan tungkol sa mga anak ni Don Mateo de la Cruz at Ligaya Fuentes. At binantaan din nila si Ligaya Fuentes at ang kanyang mga anak. Nagulat ang lahat. Sa ilalim ng batas, ipinapahayag ng korte na si Doña Emilia Legazpi de la Cruz ang legal na ina ng mga bata. Sabi ng hukom, may karapatan siya sa custody nila, Elias, Liwanag at Diwa Madrigal. Ang mana ni Don Mateo de la Cruz ay mananatili kay Doña Emilia at sa mga bata. Nagkaroon ng hiyawan sa korte. Ang mga tao ay nagpalakpakan. Niyakap ni Emilia si Elias at ang dalawang sanggol. Ang kanyang mga luha ay umagos, luha ng kaligayahan, luha ng tagumpay. Tiningnan niya si Tita Adela at Attorney Ramon. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkatalo. Ang hustisya ay natupad, Tita Adela, bulong ni Emilia sa sarili. At ngayon, oras na para sa kapayapaan. Hindi na niya naramdaman ang galit, kundi awa. Awa sa mga taong hindi marunong magmahal. Lumabas si Emilia sa korte kasama ang kanyang bagong pamilya. Ang araw ay maliwanag. Ang simoy ng hangin ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula.
Ang mansyon ni Emilia ay nagbago. Hindi na, hindi na ito isang malamig at tahimik na kaharian, kundi isang tahanan na puno ng init, tawanan at buhay. Ilang linggo matapos ang matagumpay na pagdinig sa korte, opisyal na ring na-finalize ang pag-ampon ni Emilia kina Elias, Liwanag at Diwa. Sa bawat lagda, sa bawat dokumento, naramdaman niya ang bigat at saya ng isang bagong simula. Hindi na sila basta mga bata na inalagaan niya, sila na ang kanyang mga anak. Ma'am, Nanay, sabi ni Elias isang hapon, ang kanyang boses ay tila nahihiya. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya siyang nanay. Niyakap ni Emilia si Elias ng mahigpit. Nanay mo ako, Elias, at kayo ang mga anak ko. Ang pag-ampon ay hindi lamang isang papel. Ito ay isang proseso ng paggaling para kay Emilia, para kay Elias, at para kina Liwanag at Diwa. Sinimulan ni Emilia ang pagtuturo kay Elias. Hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa buhay, tungkol sa pagmamahal, tungkol sa kapatawaran. Ang nanay ligaya mo, Elias, ay isang matapang na babae. Sabi ni Emilia, isang gabi habang binabasa ang liham ni Ligaya, at ang Papa Mateo mo, nagkamali siya pero minahal niya kayo. Niyakap ni Elias si Emilia. Salamat po, nanay. Salamat po sa lahat. Ang mga araw sa mansyon ay puno ng pagtawa. Ang mga bata ay naglalaro sa hardin. Si Liwanag ay tumatakbo at si Diwa ay sumusunod sa kanya. Si Elias, na dati ay tahimik at malungkot, ay ngumingiti na. Si Emilia, na dating nakakulong sa kanyang opisina, ay nakikipaglaro na sa mga bata. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paghawak ng panulat, ay ngayon ay sanay na sa paghawak ng mga laruan. Isang araw, dinala ni Emilia ang mga bata sa sementeryo, sa puntod ni Mateo, at sa lugar kung saan inilibing si Ligaya. Nagdala sila ng mga bulaklak. Nagdasal sila. Mateo, bulong ni Emilia sa puntod ng kanyang dating asawa, patawarin mo ako, ari mo ako, at pinatawad na kita, mahal kita, at salamat sa mga anak na ibinigay mo sa akin. Niyakap ni Elias si Emilia. Nanay, masaya po ang Nanay Ligaya at Papa Mateo sa inyo. Ang pamilya de la Cruz sa Bipilang Malis, kabilang banda, ay nawala sa sirkulasyon. Ang kanilang pangalan ay nasira. Si Tita Adela ay nagtago sa publiko at si Attorney Ramon ay nawalan ng mga kliyente. Ang kanilang kapangyarihan ay naglaho, pero hindi na iyon mahalaga kay Emilia. Ang mahalaga ay ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo si Emilia sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin. Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Naramdaman niya ang kanyang puso na puno ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi niya inaasahan. Ang kanyang buhay na akala niya ay tapos na ay nagsimula ulit. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, mayroong isang bagay na nagpakislap sa isip ni Emilia. Elias, sabi ni Emilia, gusto kong magtayo ng isang foundation. Nagulat si Elias. Foundation po? Para saan po? Para sa mga batang walang pamilya, sabi ni Emilia. Para sa mga ina na nag-iisa, isang foundation na magbibigay ng pag-asa. Isang foundation na magbibigay ng pagmamahal. At ano pong pangalan? Tanong ni Elias. Ngumiti si Emilia, isang nangiti na puno ng pagmamahal. Quy Ligaya Fuentes.
Ang mga mata ni Elias ay lumaki. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Ang pangalan ng kanyang ina, isang di malilimutang alaala. Sa wakas, ang sakit ay napalitan ng paggaling. Ang kalungkutan ay napalitan ng kaligayahan. At ang pagtataksil ay napalitan ng pagmamahal at pagpapatawad. Niyakap ni Elias si Emilia. Salamat po, nanay. Maraming salamat po. Habang pinagmamasdan ni Emilia ang kanyang mga anak na naglalaro, alam niyang ito ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang pagmamahal. 5 taon na ang lumipas. Ang mansyon ni Doña Emilia, Miling Legazpi de la Cruz ay hindi na lamang isang tahanan, kundi isang sentro ng pag-asa. Ang Quiligaya Fuentes ay lumago, nagbibigay ng suporta, tirahan, at edukasyon sa daan-daang ina na nag-iisa at mga batang ulila. Si Elias, 19 taong gulang na, ay isa ng binatilyong matalino at mapagmahal. Nag-aaral siya ng abogasya, inspirasyon ang kanyang ina, si Emilia, at ang laban na kanilang pinagdaanan. Siya ang kanang kamay ni Emilia sa foundation. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamahal sa tuwing nakikipag-ugnayan sa mga nangangailangan. Si Liwanag at Diwa, ngayon ay 5 taong gulang, ay mga masayahin at malusog na bata. Ang kanilang mga mata na dati ay puno ng takot ay ngayon ay nagniningning sa pagmamahal at kaligayahan. Si Liwanag ay mahilig magpinta at si Diwa ay mahilig magbasa. Sila ang mga Sunshine Twins ng foundation, nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Ngayong gabi, isang malaking kaganapan ang ginaganap sa mansyon. Ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Qui Ligaya Puentes. Nakita ni Emilia ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na siya ang babaeng malamig at may puot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Ang kanyang nangingiti ay totoo. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Nanay, handa na po kami. Sigaw ni Liwanag habang tumatakbo papalapit sa kanya kasama si Diwa. Niyakap ni Emilia ang kanyang mga anak. Ang gaganda niyo, mga anak ko. Nang magsalita si Emilia sa harap ng mga bisita, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. 5 taon na ang nakalipas mula nang matuklasan ko ang isang lihim. Panimula ni Emilia. Isang lihim na nagpabago sa aking buhay. Isang lihim na nagdala sa akin ng 3 anghel. Ang Quiligaya Fuentes ay hindi lamang isang foundation, sabi ni Emilia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ito ay isang pamana. Pamana ng pagmamahal, pamana ng kapatawaran, at pamana ng pag-asa. Ikinuwento ni Emilia ang kanyang kwento, ang kanyang sakit, ang kanyang galit, ang kanyang paghahanap sa katotohanan, ang kanyang pagmamahal. Ang Nanay Ligaya Fuentes ay isang matapang na babae, sabi ni Emilia. Napakita siya ng pagmamahal na walang hanggan. At ang nanay ko, ipinagpatuloy niya ang pamana na iyon. Umiyak ang mga bisita, naantig sila sa kwento ni Emilia. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo, sabi ni Emilia. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Nasa puso ito, nasa pagpili, at nasa tapang na bumuo ng isang pamilya. Niyakap niya si Elias, Liwanag at Diwa. Sila ang aking pamilya, sila ang aking buhay, at sila ang aking pag-asa. Si Elias, na nakatayo sa tabi ni Emilia, ay nagbigay ng isang maikling talumpati. Ang aking Nanay Ligaya ay isang inspirasyon at ang aking Nanay Emilia ay isang biyaya. Dahil sa kanila, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng pamilya.
Ang gabi ay puno ng tawanan, musika at pagdiriwang. Si Tita Adela at Attorney Ramon na matagal nang nawala sa sirkulasyon ay hindi na mahalaga. Ang kanilang puot ay walang kapangyarihan sa pagmamahal. Habang nagtatapos ang gabi, lumabas si Emilia sa hardin. Pinagmamasdan niya ang mga bituin. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Niyakap niya ang kanyang mga anak, si Elias, Liwanag, at Tiwa, ang kanyang pamilya. Hindi sa dugo nasusukat ang tunay na pagmamahal. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nasa puso ito sa pagpili at sa tapang na bumuo ng pamilya. Ang bawat pagsubok ay tulay patungo sa bagong simula at bawat pamilya ay kwento ng walang hanggang pag-asa. Ang araw ay sumisikat. Ang simoy ng hangin ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong umaga, isang bagong simula, isang bagong kwento, at si Emilia, kasama ang kanyang pamilya, ay handa na harapin ang lahat ng hamon ng buhay. Dahil ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa lahat ng bagay.